It's me, Romjen. For today's video, ituturo ko sa iyo kung paano ba gumawa ng thumbnail using CapCut. Sa mga hindi pag marunong gumawa ng thumbnail dyan, ito na ang solusyon sa problema mo. Tara, sundan nyo lamang ako. So ngayon pupunta tayo sa ating CapCut. Kung wala ka pang CapCut, syempre, i-download mo na yan sa Play Store. Madali lang naman yun, ga. Punta ka ng Play Store. Ayan, Play Store. At dito, sensya na sa background. Dito sa search box, ay itatype ko lang ang CapCut. Mali yung spelling ko. Ayan, si CapCut video editor, guys. So, dahil naka-download na ako ng CapCut, no need for me na mag-download na ulit. So, open ko na. At eto nga mga karakteran. So, nandito na tayo sa CapCut. Pero bago ang lahat, bago tayo pumunta pala dito, punta muna tayo sa Pixel. So, punta tayo muna, guys, sa ating Google at i-type mo lamang ang word na Pixel. So, ayan, pixels. Pixel, pixel. Basta yan. At ito na lalabas. Itong Pexels, http://www.pexels.com. At dito nga ay makaka-download tayo ng mga free photos, videos, etc. So, kailangan natin ng background. So, type mo lang ng background. So, ayan. Dito, pwede kang mamili ng background na gagamitin mo sa iyong YouTube thumbnail. For example, ito. Try natin ito. So, click lamang natin yung arrow na yan. Ayun. As you can see, guys, downloading na yung files natin. Yan, downloading na siya. Pupunta tayo sa CapCut. So, nandito na tayo sa CapCut. Click natin yung new video at hanapin natin dito sa photos yung ating na-download galing kay Pixel, which is ito. Ito yan, guys. So, click lamang natin yan at ito na siya. Add natin. And after that, punta tayo dito at hanapin natin yung aspect ratio. Ayan, aspect ratio. At syempre, ang aspect ratio natin, dahil YouTube ito, 16:9. So, 16:9. So, ayan, guys. Dahil hindi nga siya fit, kailangan mong i-adjust. So, kailangan lahat ng black na background ay ma-occupy ng ating bagong background. And then, dapat meron kang naka-ready na picture. Kung wala pa, balik tayo sa Google. So, ito mga kadutlutan, nandito na ako sa Google at ito nga ay tinype ko yung word ng Canva dahil ang video na lalagyan ko is how to make intro video using Canva. So, kukuha lamang ako dito ng image ni Canva. For example, ay ano bang maganda? Ito. So, ang gagawin ko na lang is try natin siyang screenshot and then edit.
and then crop. Ayan. Hindi ko na siya din-download kasi kung minsan ay copyright siya. So, hindi natin siya mada-download. So, gawin na lang natin is to crop and then save. At yun guys, balik na po tayo doon sa ating ginagawa dito sa CapCut. So, balik tayo dito sa CapCut. Gagawin lamang natin, ayan, para hindi istorbo yung mukha ko. Tanggalin ko na lang. Okay lang ba? Huwag na ako mag-face. So, ito na lang. Gawin natin ay click natin tong overlay. Ayan, guys. Nakikita nyo ba? Overlay. So, i-click natin, guys, yung ating overlay. At dito na natin ilalagay yung pictures or videos na pictures na na-download natin galing dun sa Google. Ito ulit tayo sa photos and then ilagay lang natin yung Canva. So ganun lang siya simple. Pwede mo rin siyang lagyan ng picture mo kung gusto mong lagyan ng picture mo. Pero ako ay okay na sa akin yung Canva. It's up to you kung gusto mo siyang lakihan para ma-cover siya. Ayan. So, ganyan. And then, punta tayo sa text. At lagay na natin yung title. So, ito na. Ngayon, pili tayo kung anong gusto nating fonts. For example, yan. Try natin pumili ng effects. For example, yan. At yung ating title, how to make for example, yan muna, how to make, and then check, copy natin siya para mag-double. Okay, double click, how to make thumbnail. Okay, check ulit natin and then copy, then double click ulit natin yan. Dito na tayo mag-e-edit thumbnail using Canva. Yan guys. So, ganun lang po yung kasimple. Tapos, kung okay ka na dyan, ayus-ayusin na natin ito. Click mo lang yan. Yan. O pwede mo pang palakihin yan. Depende sa gusto mo. Yun. Pasensya na at may tumahol na aso. Hindi ka pa satisfied, ayusin mo lang yan. Kung hindi ka naman satisfied pa dito sa ating napiling effects, pwede mo naman palitan yan. So, try natin ang ibang effects. For example, yan ay napili mo. Okay. Di ba mas maganda siya tignan? So, check natin.
At ayusin lang natin yung pagkakalagay. Yan. So, parang gusto ko dito ihiwalay siya. Using, check. Copy ulit tayo. Ihiwalay natin yung word na Canva. Nasa pag-aayos nyo na po yan guys, kung anong gusto nyong gawin sa pag-aayos nyo. Diba? Tapos palakihin natin si Canva. Ayan. So, para sa akin, okay na siya. Kung sa tingin nyo satisfied na kayo, pwede na natin siyang screenshot. Hindi po natin siya i-export. Gagawin lamang po natin siya i-screenshot. Kaya nga, kahit alin dito sa effects na to, kahit naka-premium siya, pwede natin gamitin. Kasi hindi naman natin yan i-export. So, gawin lang natin, punta tayo sa ating screenshot at edit. And then, i-crop natin yan. Yan. Dahan-dahan lang sa pag-crop. Make sure na makakrop mo talaga siya. Yan. Yan yung tamang sukat kasi natin. Yan. Okay. So, pag okay na ang lahat at nakrop mo na siya, save copy. So, dyan. Sa tingin nyo na save nyo na at naka-save copy na kayo, punta lamang tayo sa ating YouTube Studio. Ako kasi naka-ready na yung YouTube Studio ko. Nandito na siya. So, dito sa YouTube Studio, ay i-click mo lang yung video na gusto mong lagyan ng thumbnail. Katulad ko. So, ito meron lang akong video dito. Ang gagawin ko lang dyan ay edit natin. At dito, lagyan natin ng thumbnail. Upload file. And then, hanapin natin dito yung ginawa natin, yung kinrap natin na thumbnail. So, ganun lang guys. Ganun lang siya kasimple. At nakagawa na tayo ng thumbnail. Ayan na. And then, wag nyo kakalimutan na i-save yung ginawa nyo. See? Ganun lang po siya kabilis. Natin dito sa pinaka YouTube channel natin. Videos. O, diba? Ayan. Ready na ang aking how to make intro video using Canva. Diba? Ang ganda tignan kapag magaganda ang nilalagay nating thumbnail kasi yan po yung naka-front at yan po yung magpapaakit sa ating viewers para i-click at panoorin yung ating videos. Kaya kailangan po talaga ay mayroon tayong thumbnails. As you can see, may video ako dito na walang thumbnail kasi mga short videos lang yan at hindi talaga siya malalagyan ng thumbnail. Pero yung mga long videos, kailangan complete siya, lagyan natin ng thumbnail. So, ngayon po, pwede ko na siyang i-unlisted at ipopost na natin siya into public. So, yan guys. I hope na meron kayong natutunan sa ating ginawang video for today. Ganun lang ka-easy gumawa ng thumbnail. So, ano pang hinihintay nyo? Gawa na! See you next video. It's me, Ramjen. Bye!